Nilinaw ng Pilipinas na hindi pa nakukubkob ng China ang Sandy Cay sa West Philippine Sea. Kasunod yan ang pagwagayway ng watawat ng China sa naturang bahura na kalapit lang ng Pag-asa Island. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Sa kuha ng mga larawang ito na inalabas ng Chinese Coast Guard, binandera nila ang watawat ng China sa Sandy Cay 2, ang bahurang sakop ng Pilipinas na di kalayuan sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ayon sa CCG, pagpapakita ito ng anilay sovereign jurisdiction o pag-angkin ng China sa Sandy Cay na tinatawag nilang Qianzhou bilang tugon daw sa mga ilegal na aktibidad ng Pilipinas sa lugar. Noong isang taon pa isinapubliko ng Pilipinas ang sandamakmak na patay at basag-basag na corals na nakatambak sa Sandy Cay, senyales umano ng napipintong reclamation ng China. Pero sa mga bagong video na nilabas ng Beijing, pinabulaanan nila ang akusasyong ito. Hindi raw totoo na may nangyayaring reclamation sa lugar dahil ang mga illegal daw na fishing at construction activity ng Pilipinas ang tunay na sumisira sa mga bahura sa Sandy Cay. Bumuelta naman ang National Task Force for the West Philippine Sea at tinawag na sinungaling ang China. We have not lost the Pag-asa case. There is no occupation of the Pag-asa case. There is no seizure or illegal occupation of those cases. Bilang tugon, nagsagawa rin ng Interagency Maritime Operation ng Pilipinas sa 3 Sandy Cays kahapon. Winagayway ng mga tauhan ng Navy, Coast Guard at PNP Maritime Group ang watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay 2. Kung tutuusin, maliliit na bahura lang naman ang 4 na Sandy Cay na sakop ng territorial sea ng Pag-asa Island. Ang Sandy Cay 2 ang pinakamalaki sa kanila, pero strategic ang lokasyon nito dahil 3 kilometro lang ang layo mula sa Pag-asa Island kung nasaan ang outpost ng militar sa West Philippine Sea. Hindi raw hahayaan ng militar na matayuan ito ng estruktura ng China dahil isa raw ito sa mga red line na hindi palalampasin ng Navy. Ipaglalaban natin yan sapagkat yan ay atin. Red lines are non-negotiables. Kinundi na rin ng ilang senador ang ginawa ng China. Tinawag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas ang iligal na pag-agaw ng China sa Sandy Cay. Nakiusap naman si Senator Risa Ontiveros sa China na tigilan na ang drama. Gimmick lang daw ang photoshoot para palabasin na nakuha na nila ang Sandy Cay. Tingin naman ni Malaya, posibleng ginagamit daw ng China ang issue para ilihis ang atensyon ng mga Pilipino sa umano'y pangingialam ng China sa nalalapit na halalan. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy pero tiniyak ng palasyo na dedepensahan ng gobyerno ang ating mga teritoryo. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagprotekta sa lahat ng karapatan ng bansa na naaayon sa international law pero may paniniguro na ito ay para sa peace and stability. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.